Lead Pastor, Pastor Joseph Padilla. Hallelujah. So, ito pinasay ko sa mga adlaw ng ato na Domingo. Hallelujah. So, ikaw ito mo, ubos sila ng tingog kay Pastoral, ubos sila kay Eugene, ubos naman yung tingog. Sa hallelujah, kapag imatapos ko nga po naman. Ito, kaya ka pa sa Bible, no? Sa okay lang magkasubo. Kay even sa kapagdahi, si Lazaro nag-grant si Jesus. No? Ano na paluwag natin. Bilang tao, ba't siyang inubig na sila kasubo, no? So, kailangan ko mag-ibig. Walang problema mag-ibig. Ibig lang ko mag-ibig. Katuran na kita yung tao na kapatya kita. No? Hallelujah. Pag gusto ko daw i-share sa sa inyo, actually, ang ako na i-share sa is compilation, short compilation sa mga ceremony pastor during nag-service kami sa Patay. Ikaw po niyo sa Patay. Lipot lang kay kapag matapos ko, siya malipot. Gusto ko din pa sa susubungin na James. Hallelujah. Madami siguro ang nasurpresa, no? Na why na si Pastor. Naman si Pastor, ako makabang mo siya. Naman na tali sa iba na lang. Kay tao na sa iban na tundo ka wala ginagamit pa sa Diyos, naman si Pastor ginagamit pa. Na ginagamit sa Ginoo, napatayin pa. Wala kita ka pa ng Diyos na ginakaintindi sila na nandun. But basahon ka supong in James 4 verse 14, one verse na sa pong pagpapaglinat ng text po. Wisely you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? Your mist that appears for a little while and then vanish. So kakiputi pa sa mga nakiputi kita sa nga nakita po, no? Kasi ko sini Pastor Ganis taboy na is like mist. Tunog sa kaagahon. Istorya mo pa ko. Pero ay kakabalo. No? Kung bilang dulat ng tao. No? So iba sa braso na siya, si Pastor kita. Galing nga, balang bayo mo rin. Atong tabi kapuhi ang baniya. Kangay lang din siyang tunog. Tsaka agahon. Tapos na mga agahon. Pinatapot ako ng tunog. No? Pero pagabot sa mga nadlaw na katula na ang tunog. Amo na galing ni kalimpot sa kabuhi isang tao. So kapag ko yan ang kabuhi ni Pastor is nangin hindi lang sa nga simple nga storya. But ang iya mga pagtudlo kag ang iya no sa encouragement sa aton magpabilin nga buhin sa gihapon. Sili ko gani no gusto ko pagitanin na mag-learn more kay Pastor. Pansilin ko, hasta na nandayang ang imutang sa Diyos sa iyang kabuhi. No? Pero silin ko na mo damo ginsang na-impart sa aton kabuhi si Pastor. Pag gusto ko kinigamiton man, mas siya mahugaling nga silin ko, ang buluhan doon, sa aton sa church, wagyan mo din ang tapos. No? Amen. Hallelujah. Papadayon tagyapon sang tangbuhig na papadayon na tagyapon. Tapos na yan kay Pastor. Amen. No? Ambal St. James, no? Ang atong kabuhi kanay lagi di sa tunog. Hallelujah. So hindi ta pagsayangon atong chimpo. Life is like just mist sang kaagaw, tunog lang isang kaagaw na atong kabuhi. So manamo sa chimpo sa atong kabuhi ginong sikanta lang sa wala pulos. Hallelujah. Kapag kita magbalik niya sa Ginoo. Thank you, Lord. Death is inevitable. It means, why sa may mga bugong sa ginasilihan kamatayon? Bisa nang sihin siya pa. Why may mga doktor magkakapugong sa ginasilihan kamatayon? You cannot avoid death. Sa gusto to ang excited, maabot ang ginasilihan kamatayon. Wala isang oras, chimpo. Wala ka na kita kapalukos ano. No? Nagkundihan kita sa natabaw sila. Wala kita kapalukos Diyos na gina nakaintindi kung naman natabaw ni kay Pastor pa. Pero gusto na kita eh. Dito na masupunan.
We cannot avoid death. Wala sa makapugong sa ginasilingang kamatayon. Maabot sa tsimpo, sa oras nimo. Kung tsimpo na nimo, tsimpo mo na gid. No? Sige Diyos, hasta ka nilang din. No, tama na ang imong pasakit. Actually pala, no, may mga times dito nakikita ko kay pastor, bisan magto na siya ako tago pamangkot, sige nga, nanos pastor nyo, natabo, na kuha, na-stroke. Ako hindi stroke sa pastor. Ito na, bago pinamangkot, wala mga friends, wala mga kilala. Siya nakakagawa mag-explain mo yung mag-explain. Ako Diyos lang kita kayo, hindi ko mamangkot ako kay pastor. E bisan kita, hindi kita kayo, hindi ka man natabo. Ang natabo na exact na natabo kay pastor, Diyos lang kita. Amen. Kaya mo niyang kamatayon. So, maabot lagi saya sa akong kabuhi. Sa gusto na kag sa hindi ang kamatayon mag-abot lagi si mo. Amen. So, ano kita sinakapreparado sa ginasilingang kamatayon. So, kita tanan mag-aatubang sa ginasilingang kamatayon. Why sa may makalikaw sa ginasilingang kamatayon? Maabot sa imong tigulang, bata ka man, no, maabot gid ang ginasilingang kamatayon sa kada isa sa ato. Okay. Ang kamatayon wala sa respeto. Ano man ang imong status sa imong pagkabuhay sa mundo. Manggaranon, sikat ka man na yan, may kwarta ka man na yan, kilala ka man na yan. Death has no respect to a person. Mag-aabot din na siya kamatayon sa kada isa sa atin. Isan sino ka man. Hallelujah. Nagwa ay isang may makapugong sa ginasilingan kamatayon. So, ang unis kong ang pinaka-problema sa tao, hallelujah, ang ginasilingan kamatayon. Apang may ginalinan, hindi ang ginasiling na kamatayon. No? Start from sa litra na S. Ito ginawa din yan sa mga patay ni Pastor Gregory. Sin. Ang muna pinakamain na problem sa pusang human race. Ang sin. Kaya siling sa Romans 6:23 siling yan. Ang bayad sang sala, kamatayon. Hindi ka di kwarta kag problema, kag masakit ang problema, ang pinakamain na issue kag problem sa tao. Ang pinakamain na issue sa kag problema niya sa tao is ka dapat intindihin sa tao ang sala. Kay masubo nga kung mapatay kita nga wala kita kay Jesus. Because separasyon sa Diyos ng isang tao. So pinakamain na problema so kung is ang sala. Kaya man, maato pa kag sa ginasilingang kamatayon. Hallelujah. So silingin rin ani, no? Amo na yung pinaka-problema sa kung isang tao ang sala. Kay masulog ito ginasilingang kamatayon. Okay. The main problem of the human race today is not sickness, difficulties, or money, but amo niyang sin. Nagsulod sa isa katao. Because of disobedience of Adam, nagsulod ang ginasilingang sala, and then ang kamatayon. Tari na wala kamatayon ng tao, wala ko nakasala, kaya siguro sa ginasilingang kamatayon. But, no, kung kayo nakasala ang tao, ang kabay, lusini, ang mo ginasilingang kamatayon. But don't you know that God has a solution for this? Kung nakasala man ang naihan ng tao, nakasayop man ayan ng tao, nag-start sa letter E, S, but ang Lord nagputang yapon sa solusyon. S man yapon. His only Son, Jesus. Amen. Sa bihag sa tanang kakulangan sang tao na mapatay siya, no, tungod sa iyang asala, pero ang Diyos wala gyapon nagpabaya. Gusto ng Diyos na pangitag yapon sa solusyon para nga ang tao makapadumbalik gihapon sa Diyos. Pero kaysa ang tao wala sila nagalantaw, wala nila ginatagaan importansya o kung biliman ang ginhimo ni Kristo. Nagbutang ang Diyos ang solusyon. Nang namin sila po sa wali ni Pastor Ray, no?
Kasi di ko grabe nga gibutang sa Diyos ng solusyon para sa tao, pero ang wala nag-response ang tao sa pulong sa Diyos. Ginsulbar ka isang Diyos ang ginasiling nga sala kagamatayon, pero ang tao wala nag-response. So the solution sa ginasiling nga kamatayon because ang sin sang tao is His only Son, Jesus. Sa S man nag-start. Ang problema, sin, at ang solution, sa start man sa S, Son. His name is Jesus, His only Son. Hallelujah. So, gusto naman may chance sa akin kita. No? Sila ko kanina, una lang niya si Pastor sa akin. No? Sige, marami na po. Wala na si Pastor. Kaya bisang kami nga nagalagtaw sa Jory Batmay. Doon kami man ang nasakitan. Takuriyan sa sakit. Kung mo siguro sa inyong achievement, hindi ka mag-ibig. Kung hindi mo maintindihan kung anong yung mga palatsyago. Kaya ko kali nagka-istorya kasi siling ko, grabe nga nakasuko. Pero hasta lang ang kabuhay natin. No? But, pasalamat kita nga ang Diyos nagkakariya sa mga solusyon. Na kung mapatay man kita, subong. Pero siling sa Lord, no, nagbutang yung Diyos ang solusyon sa atin. Mag-aululupot man kita sa gihapon sa pinakain. Nauna-una na ni si Pastor. No, gina-enjoy na ni subong ni Pastor. Ang tanan niya nga ginawali na sa aton kada Domingo. Ang tanan niya ginatudlo sa epic prayer sa mga young people. Gina-enjoy na ni Pastor. Siguro kayo si Pastor. Bigyan ko kayo mo si Pastor sa ato ginahimo. Kinagahinibig kita. Mas gina-enjoy niya siguro. Ay, hindi mo tamo mga istorya. Ano sa kabuhay ni Pastor? Lain-lain, naging ka mga istorya. Siguro makagdago si Pastor sa ato. Kung si Pastor yan, panapangin siya. Tayo nga, rin siya di pala sundo. Kung hindi ka magpatawa, mahibig tagid. Doon ka butang, mahibig ka o mapatawa ka. Kung laban-laban, mga puya, gahibigin, huwag nagpatawa. Ang pinakauligin, niya nga ginahuli, ang puya ni Bigli. Landong pa lang ni Pastor, gahibig ng puya, kung hindi ko grabe. So, mga manaming ng birthday Pastor, kami din ako ng malibatan kita silito. Pas nagtaliwan ka man, pero sila naman panayon di hapon ng missionary sa Panay. No? Ang pinaka-amin ni Pastor, ang pinag-input niya sa lives ng taga-Panay, ang inag-care sa church. No? Kasi sila ka mga numbers na ginalagtaw ni Pastor, sila hindi ka numbers. Gusto ni Pastor nga kitatanan o lupod sila sa nga langit. Pinagani, hindi na ako tayo pinaugtas pa. Hindi pinangita, pero sino nga wala absent naman si Juan. Actually, sa mga meetings, tamo yung kaisa. Nga mga meeting, may Monday kami ng mga meetings sa staff mo. Except si Juan absent naman ni ang mga sinaghan pala. Sini ko pas, may laki ka tuwa naman galing, kaya kung naman natabo sa ila. Isa di ko nakaintindi ko naman. Wala sa nag-check sa ginasiling attendance, but gusto niya ng mga ululupod ng alalangan sa ginasiling alalangan. Tindihan mo? Nag-upda sila sa kung naman yung kalapsya ng mga tao. Bilang tayo, Pastor, by the grace ng Diyos, tinapos niya ang camp. Gamba, niya. Pisan, by the Pastor, kayo sila nga tapuson na rin. Pinumpisan na tapuson na rin. Pero madamo nga siya nakita ko sa iya. Hindi makayanan sa iya malabas. May mga times nga nagapungkot, pinababa na kayo gagapong. May times nga nagapungkot si Daddy niya. Pero binalantaw na si Pastor. Kasi ko, punta ko kapo, yun niya labas. Pero sa krasya naman sa Diyos, sa anointing nag-pera niya labas. Tanan! Yung masalangan ni Pastor na para ibutang, nag-ini-input, nag-ini-invest iya life sa tao. Yes. Ibutang ni Pastor ka naman. That is why wala sa rason kaya hindi na magpadayon sa gihapon. Napusun na niya. Amen. Hindi lang yung isang hindi ni Pastor, pero madamong sa mga tao mag-invest niya yung life. Hallelujah. So ang solusyon, ang bugtong anak sa Diyos nga mo si Jesus. Hallelujah. So, may tapas ang katupan sa ginasiling ang kamatayon. Hallelujah.
Death is not final. Hindi niya final na siya kamatayon. Nagkulay kaha na lang ni. Pwede pa sabi, bisang punito yun ang patay. Hindi na makabatsyag. Bisang sukto yun ang patay. Hindi na makabatsyag. Kaha na lang ni, lawas na lang ni. Kung lawas, tingin lang man ni. Bisang na pa ako ngayon ibig isang, hindi na kabatsyag. Amen? Pero ang kamatayon niya hindi final. Is not the end. Sa pila ka adlaw, ang may isa niya nga Diyos niya, imo subong pas kapitason. May alas na nga karapula. No? Nakita yun ako no sa Sigma, karapula. Sila niya, may kita ko nga Sigma, karapula sa Sigma. Siya, ikaw subong, imo subong, ako dason. No? Pero may naging nabuot sa during na mag-service kami sa patay. So, hindi niya final. So, kung sila gani in 1 Corinthians 15:52 sila niya, the dead sila niya will be raised sila niya and imperishable and will be changed. Pagluhan sa Diyos gani yan. Ako na gina-enjoy na sila ni Pastor ka langit. Ang niya ginawa niya sila niya sa langit siya. Ito, why na sang hindi ka na makabatsyag sa ginasiling pagmahal sa gasolina? Pagmahal sa mga balaklon? Pagmahal sa mga sang bugas? Sa ibang pagin ka mga balaklon? Kurudo? No? Hindi na siya makabatsyag. Ako na gina-enjoy na ganyan sa ni Pastor na ginasiling nga langit. Hallelujah. Kabay sa aton man ng mga nabilin diri, no? Makita ay kita gihapon. Ito sa ginasiling nga langit. Amen. Gusto niyo na? Amen. Hallelujah. Dito yan, why niya pag-ibig? Why niya pasakit? Wala na yung maintenance. Why na gina-check sa why na isang ginasalingay, pa-check pa sa doktor? No? Ang atong kaboy sa kalibutan, no? Ang lawas na ito, nabili na ni, pero hindi niya final. Magkakita ay kita gihapon. Ang pinakamalawin na itong pagkabuhi, hindi ang duta. Ang duta is temporary lang yun natin nga gina-istaran subong. Ang atong lawas, mabilin. Pero pinakamalawig natin na pagkabuhi, isa ginasiling nga eternal. That is why may eternal life na gina-offer si Jesus. Amen. Ang muna yung pinakamanamig na lugar ako sa diin, no? Dito yan, ang Jesus, ang tanan yung mga luha sa inyong mga mata, pahira ni Jesus. Ang tanan ng mga kasupo. Gusto mo ito si Pastor nagsasabi sa ginayang kasupo. Bueno, so di ka puro yung sige na siling sakit. Hallelujah, ginpahira na tanan ni Jesus. Ginayon na ni Jesus. Ang iyang mga pahis, ang iyang alawas, kinatunan na, no? Siya ito blanaligan niya, ang ibang mga parts sa iyang alawas, piece by piece, nagbalik sa Diyos. Ginbalik, gurutan sa Diyos, no? Gin-restore, gurutan sa Diyos, no? Hallelujah. That is not final. Temporary yun ang hindi. No? Mag-atubang kita tanan sa Ginoo. Hallelujah. Isdan sang Dios ang aton lawas na mamalatyon sang lawas nga hindi mamalatyon. Amen. Wala ka masakit na wala sa maintenance. Hallelujah. And the next one, that is just a transition. Nag-transfer lang si Pastor. Gusto ba kita ay patayuan? Amen. Gusto kita pa kasi na Pastor ganito na kita tanan nagpadayon niya sa Ginoo. Amo gini pinakahandom niya. Kaya bisa kada domingo dapat ara kita mga tao. Gina-check kita mga tao. Set ara mo mga area sa mga house church. Sili ko pas may absent ako ni si bla 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 ako ni absent. Anong problema sini nga tao? Kahit ko ibisitahin ninyo. Kasi Pastor kinambala niya. Pastor Aki pila may area sa subong wala. He's very concerned sa mga lives ng tao. Hindi lang yan sa number. Nakabala kagad siya sa kabuhi isang tao, kapagdulungan isang tao. Kaya gusto ni Pastor, ano man ang iya madangatan ng katuan subong dito madapat kita. Amen! Transition na ni subong.
kahala na sa mga nabilin sa atin. But si Pastor, he is enjoying sa kong life nga upod sa Ginoo. Nakasubo kita di subok kay tiwain na siya, hindi na siya makita o hindi na siya makakita at din gumawa ng gawali. No? Pero hindi kita dapat magkasubok. No? Kaya Diyos yapon maghahatag, kaya yapon hindi isang Diyos ko babay ang simbahan na ginutang yan dali. Amen! Yes. Inumpisahan sa Diyos, may pati matapos. Nagtapos na ang mission ni Pastor, pero kung magtapos ang mission diri sa Diyos, kaya rin pa ikaw at ako. Amen! Hallelujah! Kung hindi na kita mag-engage sa call, no? Mag-i-embrace natin, i-praise natin ng mission, hallelujah! Makita tayo ko ang impact sini sa mga katauhan man. Ang atong kabuhi, no? Ang tanan na ginatudlo sa atong gamiton tanan sa itong pagkabuhi, no? Mapinustan ini sa aton, no? Nga mga nabilin diri. At bisan sa mga katauhan man nga hallelujah, kada kinahanglan pa sila sa kay Jesus, no? Pasalamat kita no? Kita tanan, no? Pasalamat kita tungod kay no? May manami kita nga pastor nga ginpiling niya sa naging piling niya kabuhi nga manami para sa aton. Sa pihak sa tanan, no? Bisan sa mabudlay para sa iya. Ito ning last nga sila akong ito na ko to pastor nanjo kasi niya Joanna sila niya kay mapuli na ang amon sang time sang camp sila niya wag po na itong sugat ang sugat sa mga kabataan itong mga 2 p.m. na siling niya hindi na Diyos niya mapuli na kita dahil sige hindi ito magpuli kasi yan sa barko wala ang pinakauli maglumpat sila niyang kapitan pero gampal siyang Joanna nakapay na ba bala? Ano pagin oras maabot ang sila kong pass muli ka na. Kami na di bahagan. Bato nga sila nga nagkakati mo na yun to. So, sige pas nakati na. Kaya problema. Kami di bahala. Basta nga maabot ang sukat. Kami di bahala. Ito na kinakapo, hindi kami siya nag-time. Tapos hindi ko pas puli ka na. May problema sa mong parang ka na pagpahuway ka na. Kung hindi siya ka nag-drive sa pick-up. So, sa katapusan sa inyong kabuhi, wala gini Pastor Ginsayang. Sila ko ganun, may mga urgency si Pastor ng time. Nga bisa kinatagaan ako sa mga lesson. Septon, ini. Ito tingala lang ko pag-apod sa napagapon ko. Check, palipot ito ba? Hindi ko kayo bimbi siya. Hindi ko sa may ko, ano kinalaga sa pas yung oras? Hindi ko intindi. Pero ang magaling, hindi ako sa gusto ko ni Pastor nga invest niya life in sa aton. Even sa young people. Kasi kung katasimana, nakapuy mo rin sa may ka. Dudo kami, once a month lang. Ako naman kada week, naging young people. Actually, may young people, may evening prayer. Sa may ko lang yan, isa lang yung people. Pero grabe, sige ko. Well, ako hindi sa pamagi sa Diyos ay doon, kasi may kasubot si Pastor ang Ginoo. So siling ko, ako na okay lang pa sa ako, bisa na kayo matuto, kasi ginawa ko matuto, okay lang. Siling ko gusto pa ginawa niya mag-learn sa iyo. Pero hindi nasayag ito na ang life ni Pastor man sa ato matanan. Napadamay ko sa mga learning sa iya, hindi lang saya sa leader, but para sa ako, he is a great leader. Amen. Ang iya ka po hindi naging memory para sa ako, pero sa ko, anong yung mundo, magamit ko gindi. Sa church, kasama mo ng family. No? So, hasta lang mo din siguro. Kay iban may mambalo man siguro. This last tiga domingo na itong subong nung umupad ito si Pastor. Nagkanta ka po mga opportunity to speak na tuwa natin. Okay lang sila. Okay lang mag-ibita. May problema na mag-ibita.
Nag-ibig din si Jesus, kita pa. Nagbatsya ka sa po si Jesus, kita pa. Si Ecclesiastes niya may chimpo sa pag-ibig, may chimpo sa pagkasadya, may chimpo sa pagsinao. Ayan, chimpo ni Subo na nakasubo kita. Okay lang, ibig lang maibig ka, may problema na. Itasit mo yung mag-ibig ka, agay ka. Okay, kasubo. So, atong gabuhi, no? Limpot lang yun. Ang matuloy na sa James 4:14, lukaan ay naging sa lupot. Dapat yung pag-aan pili. O importansya ng pag-gawin. Dapat talaga niya sa Lord. Yes. Dapat nagapakita sa mo sa atong yung kapuhi sa Ginoo. Hindi na balik. Kung na nagabalik, pero ba alagad sa Diyos. Pinanamihan ito pala si Pastor that time na nag-aalagad ng tao. Amen. Na Ginoo. Siya sa itong kapamahandol house church. Ito ka pinamati, ka naman ang sakong kada Domingo. Kung kasi pala si Pastor that time, hasta saan ko ka ba yung mamati sakon? Kadamo sa mga tao ay kinahanglan dahil sa guwawa ng house church. Nga makabati sa pulong sa Diyos, siya ka lang puro si mamati sakon. No? Kasi sa that time. Pero sa kung dapat na magtindogin kita sa bungkag. Parang ang balagit nga, kaya pag-agay ko sa Ginoo. Manggol ko house church. Kaya sa pakugin na, wala na tapos ang mission ni Pastor. Samtang buhay kita, magkapatayo niya ako ng mission. Kasi nga church, amen? So, sa lang po siguro, salamat gid kag ayong gabi sa atong tanan. Salamat gid sa inyong sa inyong pagpalangga sa kay Pastor. Kabay, may nga pagpalangga, hindi lang hasta subong apang magapatayo sa gihapon. Mga suporta gyud ako sa tanan, yung mga buluhaton, ginumpisahan, ginumpisahan sa ating church. Salamat gid kag mayong gabi sa atong So, let's welcome Pastor Joe. Good morning, everyone. Morning po. Good morning, even to those who are watching online. Live, Sir Paul and Ma'am Debbie are watching online. Good evening. Igabi dito subong sa US. Mambasa akong mga anak, hindi ako danay magtindog diri, but I cannot afford to, not to. Because many of you are asking what had happened. Anong natabo kay Pastor? Daw kadasig lang sa natabo. We did not expect that it would happen. Bago gani kay Lord, Lord naman nga wala mo kami gitagaan chance to pray. You did not give us the chance to pray. Because during that time, gidala naman si Pastor sa hospital. That was 11 o'clock in the evening. And we did not expect that it will end that way. Abi naman sakit lang sa tiyan, gasping lang. Kay before sang youth camp, okay, si Pastor, gid pa laboratory pa siya ni Jandy, gid pa x-ray pa siya, everything was normal. Kaya ginamonitor kong iyang BP, ginamonitor ko kay nag-slight fever siya, nag-allergy siya, and everything was good. Pero na-remember ko actually, abal ko gani, sila ko kay Bembem, sila ko kay wala agad sang available na pastor na mag-preach today. So abal ko siya, I will be preaching on Sunday. But since I don't have my voice, sila ko sige, I will just let Pastor Joseph do the preaching. I will just share.
Pero kabalo ka mong gin-share ni Pastor Joseph ang mga tataling ako ni-share. Pero sumpunan ko lang ang iya gin-share. Okay. In Job chapter 14 verse 5 to 7, isa na sa ginawali ni Pastor every time nga thank you. Every time he would preach as a funeral service or during sa wakes ng mga friends and families, he would always quote this verse. Ganyan. Job chapter 14 verse 5. A person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Ambal niya, nag-determine na yan na day si Lord para sa tagsa-tagsa sa ato. Sali niya, nag-determine na siya kung nastasan o kita. Kagambal niya, he have set limits he cannot exceed. Umagamba si Lord na sa takalanda, hindi ka na maka-exceed. Bago galing, Lord, hindi kita ka mo kami chance mag-pray. Kaya the last time when he had subdural hematoma, that time, ang itong time that we're having our 30 days prayer, doon nag-extend kita to 60 days prayer. So, grabe, very strong. Grabe, ang prayer na mo damo nag-pray, mga friends namon all over the world. Mga friends natin, wherever they are, they pray. And all of our friends, our families prayed for him. And the Lord answered our prayers. At this time, ang bago, Lord, naman wala mo kami itagahan chance mag-pray. Kikadasig-dasig. Pag ang balilin, pag gidala na siya sa ICU, amo pala itong time na nag-request ko prayer sa mga leaders, nag-request ko prayer sa mga friends niya nga pastors, pero all of them were asleep. Wala sila ka-pray ko nila nakita ang akong message sa ilaga na. That was the time gina-revive na si Pastor. For those who were asking what happened to Pastor Pat, I will just give you a little background of what happened on what is going on with him. Pastor Pat was diagnosed with liver cirrhosis in September of 2016. So 2016, gin-diagnose siya na may liver cirrhosis. And that was the time na nag-decide ang amo na ang mga youngest son, si John D. or si JD, nga mag-proceed sa med school. And thank God nga nakapasa siya. Lipay din si daddy niya. Since then, sa 2016, ginamonitor na siya every 6 months, gina-ultrasound siya kag naga-laboratory. Bisan hindi pa gani 6 months kag kung kinanglan niya mag-laboratory, we have the laboratory kag ultrasound para kinang may close monitoring kin sa iyang case. So, and every one of you knew that all of us did not stop praying for him. We all prayed for him. We did not stop because we hope that God is going to heal him. And the Lord sustained him. Kin-sustain siya ni Lord almost 9 years. Si Pastor. Almost 9 years until sitting time, gagikuha na siya ni Lord. So, sa kung mga nag-ultrasound kami, kada 6 months nag-ultrasound kami, ang iyang ultrasound result nag-ambalgate, the liver is intact. It is unchanged. Kung anong ultrasound niya sa 2016, ang magyapon ng ultrasound niya until sa last namon ultrasound when we came back from the US last January of 2025. His liver is
his ultrasound result is unchanged. His liver is intact. So, bagan isang doktor, balto niya, ang iya nga, I cannot see traces of portal hypertension. Kaya may portal hypertension supposed to be, ang iya nga may mga viruses, siguro karon si Doc JD na sinang ma-explain sa iyang case. So wala, okay siya. Okay siya. Ang baga ni John say, Dad, you are good. Magdadugay ka pa. Just take your medicine religiously. Kung na ginamonitor ko, ginangiya nga bulong, ako ginagakat sa niya bulong ka ginapambutang sa iya nga si organizer, gibaklan ko siya para mabalan niya kung nakainom na siya kung wala. But in June, na-remember ninyo, in June 3, 2023, 5 o'clock in the morning, he had to undergo a surgery sa iyang ulo. So sa tunga time, ang banamon hindi na siya makasurvive. Pero nakasurvive siya because we all pray. Because all of you pray. All of us prayed for him. God performed a miracle sa iyang life that time. But exactly 2 years after, exactly 2 years, June 3, 2025, at 5 o'clock 40. Amo man ang 5 o'clock siya ginoperahan, mga 5:30 o 5:40 natapos ang iyang operasyon sa 2023. Exactly June 3, 2025, 2 years, exactly 2 years. Pati ang time, 5:40, he was declared dead. Magko Lord, nabali dyan di Mami. Mami, exactly 2 years. Pati ang time. Mama nambal niya. God has determined your day, your months, and you cannot exceed. Walang isa nag-exceed, isa sa oras. Ginapangita ko, actually ginapangita nila, ang balila, doon na-remember nila ko no, ang first nawali ni Pastor after the surgery, nagambal pa siya na ang iyang nawali sa ito is the power of persistent prayer. Na ito yung title na The Power of Persistent Prayer. Ang Hezekiah. Na si Hezekiah, nag-pray siya for an extension sa iyang life. Hintaga siya sa extension ni Lord. Kagabi, nag-inistorya kami that nagamba si Pastor na bisan 2 years nag-i-extend ni Lord sa ang iyang life. And God has given him exactly 2 years extension sa iyang life. Kabalo ka mo, palangkagin ka pa ni Pastor. Tandaan nyo, kada tindog niya every Sunday, he would say, I'm very happy to see you. I'm very happy to see you every Sunday. I am very happy to see you. Very happy to see your faces. Sakto itong nambalin Pastor Joseph, kada Domingo, tapos service, garol call na nasa. Ang bago galing siya, doon kasagaman ko sa stage, doon hindi ko kakita kung sinong absent. Pero bala niya kung sino absent. Sila nga, absent si Kwan wala. Si Kwan wala. Ginambal niya. Si Kwan wala. Sa likod o araman. Siya hindi, si Kwan wala. Ginambal niya Tapos ang balo niya sa Pastor Joseph, Sep, si Kwan wala. Ngaman, katoy bisitahin. Okay. Ang imo to house church, pilas na kabilog, wala. Gambal gina siya, gambal na sa sapon, ginambal niya inyong names.
Happy ko nga rin si Aldo, subong dugay ka na ginulat ni Pastor. Pila ka bisis ginasubo ya si Joseph, si Dahil si Aldo. Tanan ka mo din nalipay ko nga mga dugay nga wala nakasimbari ka mo subong, thank you. Kabalo ko nalipay si Pastor nga rin ka mo. Hindi ko lang ma-mention tanan-tanan kay Kadamos ang ginambal niya nga. Bisan si Russell kag si Bimbing ginambalan niya, di papa mo, di mama mo, wala. Gambal sa, di ba? Mga cousins niya kung wala, gambal sa. Si Lisa wala, naman wala sa. Sukmaan niya na dahil pag-abot sa eskwela naman absent ka. Wala niya kung sino absent. Isa ng mga tagalin-natiran, wala niya kung sino absent. Gambal sila, lapit-lapit ng simbahan. Mamanway sila dari, katuwi. Ambal niya gani sa hapon, sila niya sweetheart, kabalo ka. Kung hindi ko gurong pastor, masubugin ko. Kaya nga man, pastor gid siya. Ang arkin niya, pastor gid siya. Kabalo mo, I was inspired by his life. Never ko kadumdum na si pastor would stand behind the pulpit, not prepared. He is always prepared. He is always prepared. He would always study. Gambal ko siya, start malaki ta si Lilo, kaya gusto ko man makarelax, gusto ko man makapaway. Gambal niya, no, wala pa ko ka-study. Study pa ko. Lapit na Domingo. He would always study the Word so that they can share the Word to you. Kung naganiyang sa yung people, abal niya, abal ko pa si makapoy ka na. Kay Thursday, ma-meet kita sa yung people. Tapos sa Friday, ma-meet pagit sa mga pagkikita ma-prayer meeting. Pagkikita, pwede isaunta na lang siya, no? Tapos siling kumadugang pag-inatong budget, si Pastor Coripo. Siya na permi ka pamrino. Kung kami ni Gina, mag-istorya, aba niya, ayaw kung kamo nga duwa. Kaya kung kami nga duwa ni Gina, dari-diretso ginamang biyay, nga duwa sa gastuhan ay, aba niya, hindi. Hindi. Siya ginapermi ka prino, basta sa gastuhan ay, pero sa wayang people, siling niya, ako bahala sa pamahaw. First nga meeting niya sa mga young people, gipakla niya Greenwich na pizza. Para lang makatayin sila. Kagtandaan ko itong ginatagyan na kay Joseph. Daling ko, sige malahin mo pa matsyag. Yatag lang kay Joseph ng lesson. Siya patudlua. Kay we are training Pastor Joseph. He is our youth pastor. So, we are training him to handle the young people. Daling ko, sige, i-train na siya, buhay ilang siya. And also, we are also training Pastor Achilles. He is handling our prayer meetings. Ginatag na niya ang lesson kay Pastor Joseph. Tingala, wala pa ganit katunga-tunga. Siya na ang nagtindo. Saling ko, abi ko si Joseph, ikaw nagtindo. But you know, ang heart ni Pastor, tsaktugin man, may aral siya, pinalabas na time. May sense of urgency si Pastor. Because wala ko kabalo, hambal ko gani. Wala tang kabalo ba si nag-deal si Pastor kag Ginoo nga, Lord, just give me 2 years. 2 years. Tingala mo gani sa iya. Tapos ang hambal ko sa iya, ang pagpaubra sa office, sa annex building, sa second floor, pagkabot naman ulit sa US. Sabi ko, we will rest for a while before we're going to start the construction. Sabi niya, no. We have to start right away. We need to start right away. So nag-start kami, sige, gipatapos ang office kag sa annex. May mga finishing touches pa, may mga gamay pa kinanglan tapuson. Pero he has done a great job. Palagpakan natin si Jesus. My only consolation
is that bisa naglakad si Pastor, he finished well. He finished well. Amo gina ako dream, kasi ko, Lord, I just want my husband to finish well. Kaya kabalon ako sa iyang kondisyon. I was praying, Lord, please. I-pray kami, tani, hindi lang siya mag-suffer. Ang basang anak ko, bala niya, siya nakaroon akong tawag, hindi mag-explain sa inyo. I-pray kami nga tani, hindi lang siya mag-suffer kitungod sa iyang kondisyon. Malang ko sa doktor, sila niya, kung mag-progress ang iyang liver cirrhosis, magka-irritable siya, mag-irritable. Lord, paano ko na yan, Lord? Magamalipaton. Kag hindi lang na tamo pa mga complications ang liver cirrhosis. Ang basa nga ako na hindi siya gusto magyan ni daddy niya because naluoy siya. Grabe ang suffering sa mga tao na may cirrhosis of the liver. But before some camp, 2 weeks na wala siya kawali. So sa camp, kitungod nagainubo siya. Wala siya sing voice. Tandaan yung ako kawali 2 weeks na. Pero doon prepare man ko guro sa Ginoo. Kaya before siya tingala ko yan. Diyos, gusto ko lang siya kung gabi bala. Kaya gauna siya tulog sa akon. I still work at night. So, mauna siya sa akon. Tulog. Tapos, magtulog siya. Gusto ko lang siya ihag. Ginahag ko lang siya yan. Kagtugang good night kiss ko bala sa iya. Ginahag ko lang siya kag ginakiss. Ginakiss ko siya sa cheeks. Nagduga good night kiss ko sa iya. Kada gabi, natingala ko, gusto ko lang balang mayawan ko hug sa iya. Siling ko gambal ko sa iya, sweetheart nalipay kay ko, magibuhi ka ni Lord, nambal ko sa iya. Kami upod ko di, manambal ko sa iya. Siling ko, itong pilang ginto yan, ito almost 2 weeks ginto yan, amo itong akong gininobra, wala ko kabalo ko naman. So, usang nagtato na kami sa camp, may mga times na maluya yan pamatsyag. Sili ko, sige, invite na lang si Pastor Chris so that he will be able to help us. Kung nag-contact na message ko si Pastor Chris kung pwede siya makakanto, nagkabal na siya makanto. Kaso lang, during the camp, nag-ulan tudo-tudo kung may tubig sa ilang likod balay. Kung nadlog siya kasi mag-ulan, pag ikaw magbaha, wala sa may mabulig siya family, kaya puro babae yung bata. So kinanglagin na siya. Or siguro may way kitang Ginoo, may purpose ang Ginoo, wala siya gipadayon. Kaya bago siya, sweetheart, pagkatunta si Pastor Chris, para padiretso, tanalam siya dayon wali pagka-Sunday, para hindi ka ma-stress. Naman, kabalo ka mo magtuon sa wali, stressful man. Abi niyo mahapos, si Pastor Kapulaw, pwede siya natulog. Late na siya matulog. Early morning, kabugtaw na siya. Early pa na yung aga, panalas 4, kabugtaw na si Pastor. Sa alas 3, kabugtaw na siya para magtuon. Pag ganay ba ko, hindi ko na kaya hubang nangyanob. Pero si Pastor, very disciplined. Disciplined. Na-inspire ko sila sa iya. Balo ka mo, ako mayo lang yung pamatyan, nalutuan yung pako pamahaw. Sige, luto ka mahaw. Nabugtaw na lang po makaon ko. Kasi ako, iba na lang may luto, maluto na lang sa sudan naman. Pero na siya nagaluto. Siya sindart, ako lang maluto ko na ka. Kung gabi, ikaw na balag kung gabi. Siya palay-palay na nga kung gusto niya matutulog early. So, matutani ang mga arrangement kasi Pastor Chris ang mawali until Sunday. Salingto niya sa ako, no. Duwa na ka Sundays, walang ko ka-preach. Ako mawali sa Sunday. Dahil kinalukoy ko pala sa iya. Nagambal si Pastor Chris, saling niya, ang balalang ko kung malahigit pa matsyag ni Pat. Bisan daw gabahadi, masirit ko da. Ambal niya sa ako. Rambal ni Pastor Pat, ambal niya sa akin, hindi na siya pagkantuan kita, nabahala dari sa camp.
So kami na, ang ginubra naman to bala nga nag-passing the torch, wala to yan sa program. Wala to yan sa program, kailain tani iya ang amon ang topic. Pero sa gawa ka, prepare ko sa muali ko, kinambala niya ko sa gabi, isang Friday, yaba niya, tulog na. Kaya kaaga na, bago siya, di ko makatulog, kaya wala pa na ako matapos ang abot nga ubraw para tomorrow. Bago, I need to prepare para tomorrow. So, ginalit lang ko sa Ginoo nga ubraw na tumutog na balat ko si Redbird na sila ko i-prepare ang torch. Ang 6 ka torch, i-prepare ni mo, and then sila ko, kapag ginabalan ko si Pastor Achilles na mapakal candles. So we did a ceremony, passing the torch ceremony. So, ipili na ako ng atong ng mga leaders, ang key people natin, si Pastor Joseph, Pastor Achilles, si Toto, si Gina, si Ma'am Mercy, si Bembem, para nga magawid sa anong ka-torch. Kag si Pastor, ang nag-light sa torch, passing the responsibilities to our leaders. And we did not know that that was very significant and very malani, Tita, very prophetically. Kabalo ka mong iba na nagalantaw sa ito sa atong video. Grabe sa ito lang ito ka pala nito, ilang live ka. Kita nila, grabe, ang ano pala, nagipasa na ito ng torch and the commitment sa nga ng mga young people. Guys, young people, ang inyo ginubra ng commitment, hindi lang ito basta. Yes. The ceremony that we did last time, iya ito ni Lord. Iwalagi ko kabalo nga mapas ka naging man saya sa torch. Na-remember ko nga ba ni Joseph, ay kani ko kadumdum na nagambagin man siya. Hindi siya mapuli na kami. Galing kita niya nakapoy ko. Ako kin man nagambal ko siya. Kay balaan niya, wala ko tulog. Kung hindi lang ito nga nagambal ko siya, sweetheart, na pilaw, wala ko tulog. Kay wala ko tulog sa night before mo, kinag-prepare ko. Tambal niya, ang last ko nung nagalumpat sa barko, ang kapitan, hindi ita maglakad, tambal niya. Galing kinagambal ko sa iya nga nakapoy na ko, kag natuyo na ko, ito nagambal na lang sa, sige, nagbili na lang kay Joseph. Tambal ko sa iya, okay na lang, kaya na nila, bisang walang kita. So, grabe dito sa camp, nag-enjoy gid siya, Manila gani, sila ni Iban karon sila na ni Mistoria, nga nag-enjoy gid si Pastor sa camp. Nakita ko kagabi ko lang nakita ang video, nga nag-alasagid sa galing sa balde. Which hindi dapat, hindi siya allowed, hindi siya pwede mag-carry sa bugat. Kay base ko maglupog iyang mga veins tungod sa iyang cirrhosis nga tungod sa iyang cirrhosis. Si John din na nagkaroon ng base. So sa tunga time, okay pa siya. Actually, nagpuli kami diri. Sa pagpuli naman diri, ito naginuho naman siya. Doon nag-allergy siya. Kag nag-slight fever siya. Yung tagaan naman siya gulong ni Jandy kay, well, clear man ang iya lang. So, ay man problema iya lang. So, allergy lang. Kaya naginampag siya. Ang tugaling nga nag-adlaw, sa Monday to, naginampag siya kay Copper or Sunday or Saturday. Sa hapon, pag-abot naton. So, pag-abot naman galing, naginampag pa siya kay Copper sa mga Golden Retriever. Kamo to naginubo naman siya, doon nag-slight fever siya, ginbantayan ko naman niya yung temperature. So, sa Sunday, nagpilit din siya na mawali. Pero ako, nag-ready na ko yung adaan. Ako hindi siya kawali, may na-ready na ko yung nubali, nga ako mawali. Pero tapos niya iawali. Oo. Ang bago gani siya, sweetheart. Kung before siya kalakon, arapan siya sa bangko, gamba siya nga maluya yung pagkansya. Pero kakita ka mo, pag the moment na mag-stand siya behind the pulpit, hindi mo yung makita. Kaya kasi ko, grabe kaya, ang bali mo, maluya ka. Ang bali mo, malayan yung pamatsyag. Kung na nasa sa pulpit, ragit yung energy. The energy is there. Yes. And you cannot see that he is weak. That he is not feeling well. Hindi niya mapatsagan. Tungod every time magkanto siya sa pulpito, ragit yung gawang ni Lord.
So that Sunday, okay pa siya. Pagka Monday, ambal niya, sige niya pabaklase yan, sa fruits, gusto ko magkaon fruits. Tapos ambala sila, nadari na lang sila manyapon. Gusto ko galing sa tumatay, pag ginambala ko sa Ginoo, dito na, dari na lang sila patulugon. Galing ambal nila, sa tawagalang kami dikot, kinanglan. Nagpapakal siya, fruits. Ambal niya, anong gusto ko kaunan siya sa akin kakyat-kyat? Ipaklan sa kyat-kyat. Ambal, pwede sa kyat-kyat kay citrus. Kasi makaskad pag hindi tutulan. Pero that time, Monday, ang ginagawa regular meeting sa faculty at staff sa Kisaya. So, meeting ko, bago sa iya, ma-meeting ko danay, okay ka lang di. Siling ko mo online ang buguro siya nung dapat ma-face-to-face ka, kaya dali na lang ma-prepare ka mo para sa school opening. Lakat ka lang, okay lang ko di. Pa-drive ka lang ka kay Mark. Gitawagan niya na si Mark, i-car wash na ang salakyan. Kay drive ko ni Mark makatulog sa school. Pero sa 2 o'clock, namanugla ka, prepare na pumalakat, nagtaas siya temperature, yung fever, nag-38.2 siya. So siling ko, hindi na lang po maglakad, ma-online na lang po. Kaya hindi ko siya pwede bayaan. So siling niya, sige, dito ka na lang sa office, dari lang po sa kwarto, nagalantaw siya sa NBA. So ginbayaan ko lang siya dito. Pagkatapos sa mga meeting, panuktukukin lang niya ang door. Kaya natulugan siya galing. Tapos pagbugtaw niya ba niya, kasakit ako dyan. Saling ko, mama, siya kinagkahon ko, 4 ang kyat-kyat. Saling ko, mama, nagkahon ko, 4. Sabi ko, nag-acid siya bala. So, kitawagan naman si John D. Sabi ko, nagsakit ang John D. Daddy. So, kinpa-observe, kinpa-tuduan ko ni John D. kung ano na kung paano mag-check. Ginabal niya, mami, i-check yan ang vital signs. Kin-check ko yung vital signs, normal man tanan. So, kintagaan lang siya na bulong para, sige, kito, kung mag-utot siya ko, no, nagka-relieve siya siya, basi gas pain. So, kintagaan siya bulong. Tapos, ang gabi na, ambal niya tumasakit dito niya dyan. Ambal ni John, di siya 1 to 10, pila siya 6. Ambal ni John, di siya, dad, mapa-ultrasound kita, dapat mapa-ultrasound ka. Siling niya, oo, basta ko mapa-ultrasound. Tapos, hanggang 10 o'clock, ginabala niya na ko, tulog na ta. Ambal niya, sige ko, tapuso ko lang ako ng obra, kaya prepare na ko for school opening. Tapos, pagkanto ko na sa bed namon, nagbangon siya. So, pagbangon niya, ambal niya, ay, naglingin akong ulo. Sige ko, wait lang. Hindi ka na magtindog na handstand. Tapos, nung kanto ko sa iya, I went to him, and then, assist ko siya. Parang, magkanto sa CR, kaya ba niya CR ko. So, ang ginaalalain ko na siya, assist ko na siya pagkanto sa CR. Well, bibila lang, in the middle, nag-uy-uy sa iya. Nag-uy-uy sa mga, dali lang, tindog ka, hindi na ako, ikaw makaya. Hindi na siya katindog. So, what I did, inanay ko siya, mayo galing kaya sa carpet siya naman, natumba. Impegda ko siya, inanay, kagsil ko dali lang gindalagan kong duwa ka cellphone. Dugal na, ako mapanik na ko, hindi na ko kabalo kung maano ko, hindi ko kabalo kung sinunaon ko tawag, ikuha kong duwa ka cellphone, ang iya cellphone, kapon cellphone, ang iya tawagan ko si Renbert sa dalong, para mag-call sa help. Tapos, gitawagan ko ang akong mga anak. Tawag ko si Jandy. Huwag sa nasabat si JJ ang sabat. Siling ko tawagin si Jandy kasi daddy na natumba. Ba niya wala mami kasabat si Jandy. Tawagin si Rexon. Ang bala si Rexon. Magato siya din kay kinanglan naman driver. So, ang nara na sila tanan. Nakipod ko ng mga leaders. Ko, tawag ka mo sir. Tawag sila sa emergency response team. Parang nadalo naman si Pastor sa hospital. Ang ba niya pa? Hindi na lang ang ba ni Jandy, sige, ma'am, i-check niya vital signs. Ang ba ni Jandy, mapuli kami. Ang ba niya, hindi na ka muna magpuli, kasakit mo lang ako dyan. Kaya gabi na niya, naagong na, 10:30, ang ba niya, hindi, mapuli lang kami dahil. So, while kina-check na ko na yung vital signs, ang ba ni Jandy, normal man tanan, okay lang. I-check niya sugar. Normally, siya lang nag-check sa sugar. Ang ba ni Jandy, careful ka, mami, kaya kasi ma-prick mo yung self. Kapag tindigid.
Good morning. For some of you, kasi wala na kilala sa akin, especially for the first timers. Ako ang youngest son ni Pastor Pat. Actually, ang ginatago lang na time ni Mami is mga 10 minutes lang. So, knowing si Pastor Joanna, wala gina siya nag-ambal siyang malikot. Kaya hindi ko gusto ma-stay, hindi na iyang natingog. Ipaos na siya entertaining all the visitors. So, ako na lang ma-continue of what happened kay Daddy. I-explain ko lang, Nikki, first. For some, may mga na misunderstood nila ang sabi ni Daddy. Year 2016, my dad was diagnosed with cirrhosis of the liver. When we say cirrhosis of the liver, ang una ginagagawa sa atin is si Pastor Pat alcoholic, di ba? But si Daddy, 20 years old pa lang siya na ginagamba na siya mga pastor. So, since then, talikda niya ng tanan ng vices. Kaya even so, biskan sang bata pa siya, hindi man siya sang manaka-alcoholic. But, kung may ada ka cirrhosis of the liver, most of them, ang dahilan niya isang dahil sa hepatitis B virus. Ang hepatitis B virus, usually, ang iyang mode of transmission sa imo is through blood. So, gin-backtrack ko, ginaantaran niyang history. So, we found out nga ang iyang mother may hepatitis. So, when nagabusog ang isa ka tao, nag-mix na iyang blood sa iyang bata. And then, ang hepatitis B na virus, ang iyang mother, na-mix na sa iya. But not all hepatitis B na may mga pasyente magkakos liver cirrhosis. Umupagid ng masubo apart. Most of them are carriers lang. And pwede sila yung maka-infect sa ibang na tao, pero hindi sila yung magkakos liver cirrhosis. And sadly, kay Daddy, ang liver cirrhosis, ang iyang hepatitis B is active. So once active, nag-multiply, gidaya ang virus. And then that would cause liver cirrhosis. Nang pinagapamakon sa akin dyan, nag-iinom pa si Daddy mo. Wala na sa inom. Hepatitis siya ang nag-cause ng liver cirrhosis. So liver cirrhosis, it's a chronic disease. And wala cure ang liver cirrhosis. To cancer man lang siya. And usually once ma-diagnose ka sa liver cirrhosis, it would take 10 to 15 years lang. And actually, nag-expect na gima kami anytime from now. Mag-abot yung manang time. So, ina-clarify ko lang na may mga iba wala pala naka-HND. So, basta nila ma-misunderstood nila na ang na. So, gusto ko na i-clarify. So, once may liver cirrhosis ka, asymptomatic ka lang na initially. The walking time bomb ka lang na anytime malupok ka lang na. Ang iya complications, malupok lang na, dasigay lang ang daso. So, si Daddy nagabot siya 9th year. And usually prone, naging manaslat, mag-rupture ang iyang arteries, ang mga ugat. Ang isa na itong natabo sa iyang ulo. Eh wala man any head trauma, injuries, naglupok lang it, and then nag-bleed. But somehow, naagapan ka na ayos si Daddy. Pero ang natabo subong, very abrupt, pagkadasig, wala na gani na obrahan sa mga test or laboratories. So ang amon nga, ginpangkontak ko man tanan mga doctors, and even man sa akong nga wife. So more likely, ang natabo ito Daddy, yung nagsakit sa tiyan, naglupok ang iya na pumawagat sa tiyan. Nga mo itong pag-drop isang BP. Bis kapag tinto, galigin na hulo niya. Kasi gaya lang, kagsakit-sakit na sa iya, in severe pain si Daddy, pag-abot ko na siya, 1:10 a.m. Sa sakit sa tiyan, amo na itong hindi yan makayang sakit, binatake na sa puso, ay grabe na ang sakit. So, iwan ka kibuton ka lang, atake ka sa puso. How much more kung in severe
yung severe pain ng isang katao. So, that's why ang muto kadasi ka na tabo, very sad man. Sa ba? Kasi doctor sa bagay. May tagline ka man na sa mga doctors na some days you can save them all. Nagset na naman. Paano mo sa mga pasyente na mo, sa mga fellow doctors naman? Docs, yan na ginatensya, hindi tagi na mas maluwas ang mga total ng patients. Pero pa lang yung mga patient, dati mo. Sakit sa ako. 2016 na diagnose siya ng may liver cirrhosis. I went to med school 2017 kaya gusto ko siya bulikan. That's the reason why I'm in med school. Oh. Kaya bulikan ko sa siya masakit. And up to now, I hope na panindigan ko na nabulikan ko si Daddy siya sakit. And I hope happy siya sa mga bao. And so, I think ang iyan na naging gusto siguro matabo na hindi na lang siya ang buligan. Ang tao na lang sa mga panay. And I hope continue na naman ang iyong gusto na legacy. So, nagtadabog kami nga magpapasalamat sa inyo. Pero ang amon na lang ginapaslod sa amon mind nga hindi man naman maluwas na naman yung patient. At ang hambal sa Bible, if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, ginahad na kita ng eternal life. And for sure, maluwas kita yata. Thank you. Hindi ako kabalo ko paano pinyo. Dapat ako very proud kit si Pastor sa iyo. Gusto na ba siya hindi ka magkanto pero nag-rush kit ka mo from Iloilo. Baka doon isa pa na sa Rojas para mag-intindi kay Pastor. So wala pa sila tulog. Biyahigin sila. I know nga, up to the last day ni Pastor, bisa sa pain pa lang siya, pinangita agad si Jandy. Kaya malam ka ni, ara na si, huwag na nila maabot si Jandy, kaya kung ara na si Jandy, mag-aayon na si Pastor. Kaya si Jandy, ang kusog ni Pastor mo, iba ang confidence niya kung ara si Jandy, kaya balaan niya nga, kabalo si Jandy ko anong brown para sa iya. So I know very, very proud kit si Pastor sa imo. Bisan sa last Sunday nga nagwala si Pastor, very proud ko siya sa imo. Kag kay JJ, kinapabugal niya kay kamo. So, no regrets, Doc. Si Pastor, very blessed gid. Ara ka mga doon ni Doc Camille. Kumisa pa si JJ, topod sa iya. Amen? Baka si Bonnie Sunday, no? Masakit sa heart. Pero, padayon kita kay mo na ang gusto ni Pastor para sa ato. Amen? Maano extend na exactly 11 na, pero gusto ko man i-take ang time nga pa-share man di may ari man diri iban sa ato kaya syempre hindi man unlimited ang atong time. May every wake service nato at 6 p.m. So may ari man diri iban sa ato nga gusto man nila mag-share sa ilang message, sa ilang mga memories kaupod si Pastor Pat. So, una ko siguro tawagon si, in behalf, per family na lang, in behalf sa Esteban family, tawagon ko si Tito Jun Esteban na mag-share man sa ato ba. Sige na, bagay Pastor Joseph, ipagwat na lang itangis, na lang yung kay masakit man sa dughang kung ganato, hindi kita magtangis. A blessed morning.
sa testimony pa lang. Isang Pastor Joanna, Jandy, matangis na ko. But I want to share with you kung gaano kaayos si Pastor Pat, kung paano siya gamit sa Ginoo. Siguro, hindi man sa mahaba yun aming pag-obtanay kay Padanyo man nga nag-aobra ko sa muna. Kada bakasyon ko, nagamit kami. Na-remember ko, si Pastor Pat, siya yung makita mo sa Bible, yung 100 flocks, tapos sa isang nadulat. Kaya, nang 99, kita mo na ginag-isa na natulak. Ang muna si Pastor Pat. Ang manya kamong kahigugman ni Pastor. One time siya sa akin, bro, may mga kapatiran kita to sa Iran. Kaway naka-attend. Ano sa ito? At tama naman, siguro problema man sa kaatong kautod, notice mo sa problema ko, na-overcome ko. And I believe, gamit mo na ako sa Ginoo. So, katuhan ko. And praise God, nagbalik sa Ginoo. Amo na, si Pastor ko. Hindi niya gusto may matula sa iyang flux o sa iyang mga member. Gusto niya, muna ka na kita-check niya kay amo na ako. Kung pamatyagon mo lang as a pastor, mabugat ang iyang responsibility. Oo. Alam mo, iba yung feelings, lain ang feelings siya. Pag ang iyang member, wala. Amo nakabugat ang kinakiri niya. Hindi niya gusto ang mga member. Si pag-asa, isa mo mangyapon ang iyang faith na maabot ang adlaw. Matapugin ang gusto niya matapugin. Respanday. At ito namin, right now, makita natin na yung legacy niya, yung sa mga members natin. May mga problema kita. Pero hindi kita na mag-iwan. May masabi nga, live by faith eh. Ang buhay kita sa may pagtulong. Kaya hindi kita walang Ginoo sa atin. Hindi kita pagpabayan sa Ginoo. Maabot pinakatang matuman kita ang promise ng Ginoo sa atin. This is pastor, siya naging good example sa atin. Lagi ako nakapag-uglay sa mga sakripisyo, but as long na nagkapangabuhay ka sa pulong sa Ginoo, i-prosper ka agad sa Ginoo. Amo ay na-promise ng Ginoo sa atin. Amo ay nakita kay pastor. Wala akong sinakita na negative siya. Always positive siya sa pulong sa Ginoo. Amo na ginatuto sa atin sa Ginoo ni Pastor sa atin. Ginamit sa Ginoo para mabuhay kita as in a positive way. Paagi sa pulong sa Ginoo. So, damo kit nga nakita ko din ng testimony nga gimpag ko sa Ginoo ang kabuhay paagi sa kay Pastor. At the same thing sa akong nakabuhay. Na-realize ko gani every time ang bakasyon na mo din nag-attend nung kay Pastor pagbalik ko sa Gua. Napatyagang yung grabe yung strong ng faith ko, pinashare ko dito sa Gua, sa mga members na paano dinalo sa akong kabuhi. So, paagi na sa mga sermon ni Pastor na nakato natin, basta ipangabuhi natin, muli naghatag sa atin sa Kabasko, sa adlaw-adlaw ang nakato. So,
praise God sa kamay ni Pastor. Madami pa ako nung nakuha ng mga memories kay Pastor. Noong time na mga bago pa lang ang church na rin sa Panay. May mayanggan niya, mga pamilya na namin kasadya din mag-Bible study, kita mo sila. Oo. Muna, pero hindi ka nakatawa na mo, so hindi ko na ma-realize yung iba na siguro. Edad na. Pero ang mga ginawa ni Pastor, hindi ko ipalimutan. He is a good leader. As I said, sa kadamdaman sa member niya, may isa lang din na hindi niya makita. Ginapangita niya. Ang ginasacrifice niya. Kaya kung galing mo para ibalik isa. So, amoy na ang nahatag ni Pastor Evan sa mga family ko. Really na God is faithful. Siya niya, believe you and your husband will be saved. So, ina mga tinagakay na halin na kay Pastor. Kaya ginisyon sa amon and it will happen. Matabo pinagpuno sa Ginoo as long kapanghawi lang tayo pinagpuno sa Ginoo, kapanghawi lang. So, praise the Lord sa opportunity na inatag mo sa amo para ma-share ko man ang akong memories kay Pastor. Praise the Lord. Amen. Thank you, Kim. Jude. So, may araw pa na gusto mag-share. Or kay Pastor. So, sa mga people, napalatawago ko din si Lloyd. Mag-share behalf sa mga taga-libong. Magiging silang last ka nakaupo ni Pastor. So, good morning everyone. I-share ko lang na ako niya memories kay Pastor Pat. So, nagsimba kami rin 2015. So, hindi kami sa totally committed kay Lord. So, sa giro akong luha, sang Martes pa lang, tapos ang first night rin ni Pastor pa sa church. Daw ubos ang giyang luha ng mga pinamit sa ito. So, yan, dali pang wala kang mga... sa pag-youth camp tabi is, wala pa sa youth camp, gado tuwag isa ito nga, kung may drama ko sa youth camp, kay graduation ko tabi, kagdama-dama ko may process sa school. So, gado tuwagin ko sa ito yung mga entro sa youth camp, pero thankfully kung nag-intro ko, nakaupod ko pa si Pastor sa ito sa Gatasadya na nagwali sa Amon, na nakuha ko pa nga sa pag-pitch ko na niya sa amon sa mga youth is na naka-open ko pa sa nagaling na hindi niya pag-usika na nagiging pagtundo sa amon yung sa mga youth sa amon ay sa kinubrag niya best sa amon nga bisan ka dumasakit sa gani bisan galing yung pamatsagis nagwalig sa amon para himuon niya mission sa amon. Kaya, thankful ito kay sa amon niya pamilya, sa bilog naman niya pamilya, hindi nang sampahadaw sa mga video bagay. Nga, siya ginang isa, kung nga manari kami subong sa church ngayon. Kaya kung nga man, yan gagumit kami kay Lord. Kaya siya ginang rason naman, kami nga Ryan, si friends ko ako is the ministry na sa church. Thank you kay Pastor Pat siya live sa ako. Ang ako lang imon sa is tumanan ko na kung ano yung inapangkambal sa amin, kung ano yung inapangtulog sa amin. Thank you, Kitoy. So, sunod ko nga tawagon din. Ngadlok sa naman si Tuksoon ko sa Di ako mag-uwi. Ang balik Pastor, wala ikaw memories ukod sa iya. Si Miguel Tundo. O si Russell ko naman share. Wow.
promoted sa Gadi School, no? Sa life ni Pastor, truly nga, grabe siya, life ni Pastor sa ako, even though na nag-abot mo ko sa Panaysa View God, since 2023, December 2022, nagpuli ako from Canada. So, ari kami nakaupo ni Pastor na ako ko si Pastor for 2 years din. So, di ba galing mo? Bakit hindi ako matangis, pero kung ari ka galing dito, may presence no dude, right ba? Pero sa Jantan okay, ni Pastor, no? Dapat, nagiging prepare ka niya video, pwede i-play na ako na ngayon, no? Kung paano dyan yung trademark ni Pastor Pat. Ano ba yan ang dance, no? So kung wala ka balo, kung kita dali very serious si Pastor Pat, no? So mga first time nga, first time mo makatin, binaton suplado si Pastor Pat. Pero pag kami, ako po ni Pastor Pat, ako na siya ka-jolly. Mga balo, tao, joke si Pastor Pat. Grabe ka dyan, ibig ka doon nga, nakita ko mo na relationship sa kahit ako nasawa sa family gestro. Naging indikit lang sila yung pastor na mabalungan. As a family, naging sila yan. So every time kami mga occasion, sana kami. So nakikita ko, my Lord, privilege niya. Nga, ibang dyan ang love ni pastor. No? Sa tanay nga mga tagapanay, ni pastor, parang ganyan. Pag-isa. Ipagin na ganyan ba niya? Nang tawag share, ginapangitan ni pastor. Ang tanan, lalo yung mga absent pa. Pero, last Sunday, kinapi ko ni Pastor. Pero every Sunday, iya makapapag sa akin doon. Nga man wala si mama mo, wala si papa mo, wala nagsimba. Pero sa Sunday, iniiba niya. Ba ito doon, pasimbahan, si papa mo, si mama mo. Ganyan, di pa yung alas na supong. Naman ko, Lord. Naman kong dito. Talagang si Pastor sa kanyang simba. Ganyan, ang bagong may purpose niya, Lord. May purpose ang life niya ni Pastor Samuel. Kaya diri nag-accept ni Mama. Nga, ang bago kahit hindi nung ga-reach out pa lang po diri sa Panaysa Musukan. Lagi sa akong asawa nga dati nung biyak ko, so asawa ko na praise God. Nga, bago Lord, gawin ko na akong asawa 24 na siya maging way na maaabot akong pamilya. Kaya siyempre, diyan kami nga Catholic. So, pero thank you kay Lord nga, bago Lord, grabe si Pastor, no? Biskin hindi niya, pero hindi nakakaupod. Tandaan niya. Tandaan niya akong pamilya ang balugan. Dahil mahasimba kami. Nangyari sila. Thank you din sa life ni Pastor na daw kami na-learn. Especially nung sa camp. Yung try na mga sa camp pa lang. First time ni siya na never siya na-start si Pastor. Naging masadya rin sa'yo sa youth camp. Tapos during share ang mga young people, i-share siya sa amin. Doon, amunin sila ang mga may potential na maging next generation na maging leader sa church. Lord, isa-isa ni Pastor, anong ilang weakness? Grabe ang may Pastor. Grabe siya na, wala niya kada isa. Pero hindi siya, hindi pa ready. Kaya bigla-dala pa niya siya. Pero grabe siya. Tapos mabalaton kung may mga videos ganino, so ginobra pa naman. Nga, grabe siya, nag-enjoy si Pastor, even doon nga mabukat tong balde, siguro nagagabang. Kaya siya giniksa sa mga ginpashare sa mga young people. Pinasadyan siya mo. Tapos early morning, sa last day naman, sa pang 3 days naman, early morning, wala na
panahon si Tita Jo, si Pastor Joanna, si Pastor, try na gid siya nakatuwa ng kada isa. Nakipag-mingle gid siya yan. Tapos kakaon, jokes pa sa Pastor. Pero hindi ko gimalimtan yung first night na o nung ga-dinner kami. Kay White Police Mama Gina si Bimbil that time. Siya gid siya nagawal sa pag ano lang na-serve na doon ako yung pray ko na hindi na lang ito pala. Tapos kami siya yung malakad. Di ba? Sabi nga, siya na-pray siya na hindi kami makalakad. Kaya gaplan kami makatusay pa nga bungsod. Pero si Pastor Gabriel na una na yun kay Lord. Nabagyan nga po, Lord. Gapray kami i-expect sa laingat lang. Mag-email man sa mo na pinamon na send na lang lahat ng requirements. But Lord, grabe gid ang prayer ni Pastor Pat. May harap naman kami kulang yun. Kulang na documents na nasubmit na naman. Grabe gid si Pastor Pat. Kaya jump pa kami sa tumawag. Kasi hindi mo ba yun? Pag i-pray na hindi makalakad, naku naman naman nagastos. Pero ano ba ni Pastor Pat? It doesn't mean hindi siya gusto makalakad. Hindi gusto niya, hindi matulak. Ang mga potential nag-leaders in sa church, especially ako ng asawa at rin nagtapo. Ganun, hindi ko makaigan. Daw pa, ano si Pastor, may gusto ko yung mga pictures niya. Tara, may picture na siya nga ba niya? Bro, picture mo lang ko bro. That time, iyak na tao sa Corazon, so dun na. Iyak na nga, may duwa na siya ka picture na naka-green na. May meaning ka liya. So, check ko ako ng cellphone. Reminder sa atin na ni Pastor na. Always get na doon pa sa mga doon ng Bible. Tapos may harap siya natin tulog, always choose Jesus. Put God first sa atin ng ginaubran. Tapos rapon niya, hindi pa rin na siya ginuha na ako ginaubran sa niya nga slides yung we cannot acquire the knowledge of God by changing our behavior, personality, values and ang atong habit. Gani, grabe gidyan na ni Pastor Pat. Ako, 2 years na, no? How much more ang dugay na diri ang ang iba no, huya lang mag-share. Pero, gidyan memory si Pastor. Bago gani, hindi na siya, tiis na Pastor sa amon. Pero sa amon ni Bimbel, pero hindi niya kami sige ko, makapita. Pero gusto niya, kami ang mga libre sa iya. Okay, kami niya. Kaya nagplano pa gani kami na after i-treat na ako siya kung sa, kay may bago naman siya na na-discover nga coffee shop. Sige, tagtuta. Sige, ibis ka na ako, wala ko ka-coffee, ibis ka para kay Pastor, sige lang, support ng big ka lang. Gani, to God be all the glory, I know tamo pa na rin si Pastor. Gani, padayon natin. Okay, engage! Ako ni Pastor sa iyang wallet. Engage with God, engage with one another, and engage with the world because we are the light and salt of this world. So yun po ano nga itong nag-share na ako gina-learn sa iya, paulit-ulit na ako na nare-remind. Kung ano i-share sa atin na life, it's time for us. Ngayon, share na natin sa iba. Amen? Good morning. Nasa ako na 5 minutes lang. Pero I just want to read sa ako message kay Pastor. Anyway, halos ang bata ko na gito ni Pastor yan. Kumbaga, we are tawag niya kami nga, we are the true sons niya. Kay nagtubo kami sa pagisang, ako ginagiyang ang part sa amon na life, especially sa amon ni Pastor Joseph. So, may dali lang ako oras. I just want to read this ginobra ko. To my dearest spiritual father, Pastor Pat Martinez, you're the greatest mentor that we have. Though ups and downs of our life, you've been there for us since we are youth until now sa amon marriage life ni Pastor Joseph. It's a very painful to lose you, but we are happy
Kay wala ka na sakit, makabatag sa sakit, kay anak ka na sa ni Lord. Kapudlay mag-say goodbye, kay kangay nga bata, nagibayaan sa ginikanan, kag maglakad sa ibang lugar, pero bago maglakad, gitlastar mo kagilanay, you build our life. You show us, teach us, and train us. So that we can be as what we are right now. You have a big part of it. We accept the challenge. All of you, pwede niyo mabalon, we accept the challenge. We accept the challenge. We accept the challenge. To continue the legacy and leadership in Panay Assembly of God. Amen? We continue. Kaya wala na kung nagtapos sa life ni Pastor. Pero ang business, sa ako grabe, ang niya, ang iyang heart, gusto na ginag-pour out na ginabala sa ako. No, nga, hindi lang kita, gusto gitiya ko malabot ang tanan, no? Aton panayunon ang legacy ni Pastor Pat, kaupod sa iyang wife, na si Pastora Joanna, no? Upod kami, nagjo, ari kami sa imo, mapod kami sa mission, kag vision, nga ara sa heart ni Pastor. Damhambal nga naman, kapabilid kami sa church, no? Nagkapabilid kami di. Ay pwede man kami maka-pioneer kay si Pastor Joseph, pwede ka-pioneer sa iban. Pero wala nila nahampa. Kaya ba niya very strict to si Pastor. Very strict, no, sa amon. Pero wala nila naintindihan nahampan. Nga gusto lang ni Pastor gamag namin ang life namin. Nato. Kaangay ka sa anmay nga gapahanungdong sa kaayuhan sa anak. Hindi sila gusto mamaglain kita. Nagapabilid kami tungod palangga na mo. Bisa nakalabot ko sa hamindan, pero ako na heart nagapabilid sa kanay. That is why nga nag-shout ko sa mountain nga pabalik ako sa panay. Kaga palangga ka mo, namon, kamo, kag-ansatan nga pag-family. Isa kita ka-family. Matawag na mo niya, nga hindi lang kami by blood family, but the heart and spirit family kami. No? Right now, we stand independently. Gamito namon ang tanan-tanan nga gintudlo sa amon para makontinue ang mission kag vision nga ara sa inyong heart. Parehas man sa mission kag vision namon. Goodbye for now. Till we meet again. We love you so much, Pastor Pat Martinez. Amen. Thank you, Tita Arlene. So, I think that ends our Sunday service for this morning. Kita ay kita liwat karon sa gabi 6 p.m. sa 5th night sa wake service ni Pastor Pat. Kag magapadayon na until June 12 at 6 p.m. And then, ang iyang funeral service on Friday 2:30 p.m. Okay? I-request ko lang si Pastor Achilles na naman mag-lead sa atin sa closing prayer. So if you still want to stay after, maglata ko kay Pastor Pat to mag-fellowship, you can do so. Kag ang iba pwede na makakulit. Thank you again. God bless you. Patindo kita kanan. Okay, let's pray. Father in heaven, once again, Lord, salamat kay may paglaon kami. Bisa na mo lawas, ginong mapatay sa tingin dota, apang galaon kami, nga pag-sikuban ka na mo, Diyos. Ang amo ni Lord, ang ginantantaw ginawa. Pagtungod sa inyo, Diyos, yari kami, pagpadayon, kamalipayon, puro sa paglaong, pag may garantiya, tungod si Jesus na patay para sa amon, pag nabanhaw, sa pagkabanhaw niya, yari ang among paglaong, na sulit yun, hindi balingkang Ginoo, pag hindi ini Diyos, sarang dupon sa panahon. Kundi Lord, ini magpadayon, kamalipayon, pag nag-connect sa imo Lord God, na vision, mission Ginoo, pag kami o Diyos, gamita kami o gamita kami, sumo sa imo design Ginoo, sunod sa purpose mo Ginoo, yari kami o God, salamat o God, ang muning chimpo Ginoo, na may breakthrough, kapadayon o God,
may dako revival Ginoo sa iyang church o God. Ang salamat o Dios, may the best Ginoo nga himuon sa iyang church Ginoo. Kag gusto namon padayon experience sa o God. Ang wonders, signs, and miracles sa iyang church Ginoo. Thank you Lord. Sa amon kapag nakatugan sa sining aga Ginoo sa pagpuli namon o Dios. Ikaw ang Dios paghahatag sa amon sa sinibali Lord niya, manaming ang direction o God sa paghimuon namon Lord niya, ma-fulfill o God ang imo tinutuyo sa amon na kabuhi o God. Hallelujah! Salamat sa mga testimonies, salamat o God sa mga kabuhi Ginoo na na-experience na o Diyos o kay Pastor Ginoo. Ang salamat o Diyos na si Pastor Ginoo, isang modelo, example Ginoo para sa mga church Ginoo. Thank you God. Ang salamat sa family Ginoo na naging maayo, naging committed Ginoo, na naging manaming Lord God nga pamilya Ginoo, ang manaming Ginoo na leadership o Diyos. Naming leadership sa aming Ginoo. Ang salamat sa mga kuturan, sa ilang commitment, sa ilang time Ginoo, sa ilang effort o God. Salamat, gitig salamat sa pulong mo Diyos. Salamat Pastor Joseph Ginoo, salamat sa paggamit mo siya o Diyos. Sa pagwahali sa iyong pulong Ginoo, salamat din nga pulong o Diyos. Naging inspiration na mo o God. Nga magkakabuhi sa kalibutan, nga puno sa kadalagan, puno sa paglaom, ang puno Ginoo sa kalipay Ginoo, tungkol sa imo Diyos. Salamat sa unity Ginoo. Katuo kami Ginoo Church o God. Hindi sarang gupon, i-divide sa kaaway. In fact, yun nga Diyos, Ginoo, mga padayon, mapag-on, pag ini nga pundasyon, Ginoo, ikaw, Ginoo, Isos, ang pundasyon, ikaw ang head, O God, ang malipayon kami, O Diyos, na ikaw, meron na mong leader, Ginoo. Ikaw mong hari, Ginoo. Nagkatuo kami, kasali kami, O God, nga pagpag-on, Lord, nga Diyos, tungkol ikaw, ang O God, nga, siyempre, O God, nga, shepherd Ginoo na amo nagbantay sa amon day and night Ginoo ang imo Lord God nga plano ang purpose sa Ginoo magibadalagon o God always and forever Ginoo dayawon to God sa padayawan pagsipa pagpasalamat in the name of Jesus amen amen. Thank you guys in that vision salamat kita para sa God.